Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kaibigan natin, latest news, grabe to, kumanta na, sumabog na si Amy Marcos, nilabas ang buong katotohanan. Nako, yan mga kababayan, patungkol po rin ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At ito nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. 2025 General Appropriation Bill tinawag ni Senator Amy Marcos na very bad budget na inaprubahan ng Kongreso at Senado dahil labag di umano ito sa batas ng Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, Yan mga kababayan, subscribe na po kayo. Subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, nagpahayag naman ng kadismaya ang kapatid ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na walang iba kundi si Senator Amy Marcos sa naging desisyon ng Bicameral Committee para sa budget sa taong 2025. Matatandaang marami sa mga senador ang hindi pumirma sa naturang 2025 budget appropriation dahil sa mas maraming pangunahing dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno. At mas lalo pang nagpagalit hindi lamang ng mga senador, lalo ng mga mamamayang Pilipino ang pag-zero budget ng PhilHealth, pagtapyas ng budget ng AFP modernization at ng DepEd at pati na ang 4Ps at iba pa, at mas inaprubahan pa ang AKAP na una ay sinabi na ni Senator Amy Marcos na totally na itong inalis sa bersyon ng Senado ang pondo nito na umabot sa 39 billion pesos. Ayon pa kay Senator Amy Marcos, ang 2025 General Appropriation Bill na inaprubahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso at Senado ay tinawag nito na very bad budget. Ayon pa kay Senator Amy, lumabag di umano sa konstitusyon at batas ang final na version na panukalang pondo para sa 2025. Kaya't patuloy ang pananawagan ng senadora na ibalik na lamang sa BICAM ang panukalang budget ng General Appropriation Bill at doon ayusin ang ilang provisyon at hindi na kailangang umabot sa bito. At maaari di umanong mag-overtime at magtrabaho silang mga senador ng Pasko dahil maski mahihirap nating mga kababayan ay wala naman daw bakasyon. Hirap kasi na maging 9 item lang ang maging option. Ito na lang kasi ang maaaring gawin ng executive sakaling hindi ibalik ang 2025 General Appropriation Bill sa BICAM. Pabor din si Senator Amy na marinak ang 2025 budget kaysa lumusot ito. Kaya pa di umano itong habulin ngayong taon. Pakiusap pa ng senadora, wag daw di umanong payuhan ng mali ang kaniyang ading na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. At wag di umano itong ipahamak. Pakiusap niya sa kanyang kapatid, and I quote, nananawagan ako sa aking kapatid, ang ating mahal na Pangulong Bongbong. Kung mahina ang aking boses, mag-isa ngayon, nawa ay marinig mo ang sama-samang sumamo ng taong bayan. Hindi kailangan pang umabot sa bito, kundi ibalik na lamang sa BICAM, tulad ng nangyari sa Magna Carta ng Seafarers. Ang anti-agricultural smuggling at iba-iba pang mga panukala, wag na munang pirmahan hanggat di pa nasasaayos muli nating mga mambabatas. Kahiya-hiya ito sa aking mga kapwa mambabatas. Hindi pa huli ang lahat. Ang pagpapaliban ng Pangulo sa pagpirma ay hindi lamang pagbigay ng pagkakataon sa mga mambabatas na itama ang maling gawain. Ito rin ay pagkakaroon para sa administrasyon na iwasto ang mga kaalyado at bigyan ng limitasyon ang mga gampaning sang-ayon sa batas. End quote. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, sana mabantayang mabuti ang eleksyon 2025. Ang gagamiting provider ay bago na, hindi pa nagamit kahit saan. Smartmatic was disqualified even before the bidding. Baka lutuin ang eleksyon, pabor sa BBM Romualdez na So yan mga kababayan, dapat sigurong tama itong sinasabi, no? Nabantayan, magbantay ang taong bayan ngayong 2025 midterm election. Sapagkat bago po, no, yung gagamiting mga machine, bago po yung provider, mga karibin natin. So, bagong sistema,
Yan. Hindi natin alam, baka trinabaho na, di ba? Baka nasabotahin na ito. Baka may kumausap na. Di ba? Yan po ang yan po ang dito sa online na ito. No? Hindi natin masabi kung well, anyway, may mga security naman siguro yan, no? Tawag dito, cyber security, di ba? Sana nga lang, no? Walang mangyaring dayaan sapagkat, magagalit po ang taong bayan kapag dinaya po sila. Hindi po papayag ang sambayan ng Pilipino, no? Nadayain po sila. Dapat patas po ang labanan dito. Kaya nga po, mayroon tayong karapatang bumoto, no? At maiboto. Dapat patas at pantay-pantay po, no? Ang karapatang ito, maging mayaman ka man o mahirap, pagdating po sa botohan, paras lang po tayo ng karapatan. Kandidato, bantayang mabuti eleksyon. Senator Amy, ipakita mo sa buong mundo na mahal mo ang Pilipinas kahit na ito ay pinamunuan ng kapatid mo, ngunit ito ay naligaw ng landas. Ang kailangang harangin habang mayroon pang panahong may iwasan ang lalo pang masama na pangyayari sa ating mahal na bayan. God bless you. Nakakaawa yung mga may sakit na mahihirap. Hindi pwedeng mapagamot, walang pera. Hindi pwedeng magpapagamot sa hospital. Hindi papansinin dahil nga walang pera at mahirap lamang. Senator Amy, gawin mo ang lahat at sabihin mo na ang alam mo alang-alang sa bansa at taong bayan para maging bayani ka naman at mabago ang paningin ng mga tao sa iyo. Pero mahirapan ka na makuha ang tiwala ng mga tao bilang pagkakabangga mo. Hindi sila sawa. Gusto pa nila lalong-lalo na ang mga NPA na congressman sa Congress at ni Martin na maging forever si Marcos na. Yan mga kabayan, no, may ano talaga may lamat na po talaga no, yung apelyidong Marcos, no. Kaya yung iba nating mga kabayan, hindi maiwasang makapag-isip na itong Senator Amy Marcos ay isa ring manggagamit, no? Dahil nga sa kapatid niya. Pero let's say, totoo si Senator Amy Marcos sa sarili niya ngayon. Naninindigan siya para sa sambayan ng Pilipino, no? Ano sa palagay niyo? Magpapabudol pa ba kayo ulit? Kasi may nag-comment po, sabi niya, magkaiba naman daw. Ang magkapatid naman daw ay mayroong magkaibang ugali, no? Kaya may chance pa, sabi nila, no, sa comment section na si Senator Amy Marcos ay tangkilikin pa rin ng taong bayan. Pero ikaw, na nanonood ngayon, no, mga kabayan, magpapabudol ka pa rin ba sa isang Marcos? Do you still want to them, no, to win? At paglingkuran tayo or paglingkuran nila yung kanilang mga sarili? Diba? Sa palagay nyo, mga karibin natin. Presidente upang magawa nila ang kanilang gustong gawin. Kongresista nag-submit ng manifesto kay Pangulong Marcos Jr. expressing their all-out support sa liderato ng presidente. Which is very good, ano? Kaya lang, iba yung ganon, salita lang yun eh. Sulat lang yun. Iba yung gawa. Ngayon, mismo na ang mainstream media, sila nang nakakaamoy na tila baga may banggaan na ang executive at saka legislative branch of government. Tungkol ito sa budget kasi yung proposal ng executive hindi nasunod. Kaya yun ang tanong ng mainstream media, sino ang masusunod? Ang presidente o ang speaker of the house? So, okay. Pakinggan natin itong Pinoy Views and Opinion na vlog na ang basis niya yung balita ng mainstream media at bigyan natin ng reaksyon. Kaalaman na talaga mga kababayan kung sino talaga ang mas makapangyarihan. Ang presidente o ang speaker of the house with the first lady. Ayon sa media mga kababayan nagbabanggaan na daw itong si BBM at si Tamba na para daw napapalakasan mga kababayan kung sino talaga ang masusunod sa kanila.
Diyos mio, Marimar. Dahil, feeling presidente na daw ito sa Tambaluslos ng mga kababayan eh. Tapos ito sa BBM, parang hindi marunong maging presidente. Panoorin po ninyo mga kababayan ang ulat ha. Tilang may nakaumang nabanggaan sa kauna-unahang Wow, nagbabanggaan ang mga nasa taas mga kababayan. Hindi nabanggaan ng presidente at vice-presidente dahil out na si Sara Duterte daw mga kababayan eh. Dalawang dambuhalang, ewan lang natin mga kababayan kung anong masasabi natin dito. Si BBM at si Tamba na ang nagbabanggaan. sa pagitan ng magpinsang Pangulong Bongbong Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez. Kung ikaw, Presidente, mga kababayan, papayag ka, babanggain ka ng Speaker of the House mo? Dahil ang sabi ni BBM, mga kababayan, eh, Okay, speaking of Speaker of the House, panahon ni PRRD, Speaker noon si Pantaleon Alvarez. I don't know kung anong dahilan, bigla na lang gumalaw itong si then Mayor Sara Inday Duterte. Biglaan naalis si Speaker Alvarez, pinalitan ni Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Ganon katindi si then Mayor Inday Sara. So I don't know, dito ngayon, Speaker of the House, na nagbabanggaan na daw sa Pangulo, ay kaya ba nilang tanggalin si Speaker Martin Romualdez? hindi daw nasulat ang kanyang gusto. Dito sa budget, mga kababayan, at pinagpipilitan talaga ni Tamba ang kanyang kagustuhan. Dito natin makikita, mga kababayan, kung sino talaga ang masusunod. Ang Speaker of the House o ang Pangulo. Sa isang panayam, sinabi ng Pangulo na hindi klaro ang ilang insertions at line items ng mga mambabatas sa isinumite sa kanyang 6.352 trilyong pisong First, So yan mga kababayan, ang tanong ko nga dito sa kanila, gumagawa ng mga batas, bakit kailangan pa magkaroon ng insertion? Diba? Kaya nga kayo gumagawa ng batas para planchado lahat yan diba? Wala nang insert. Ha? Kasi parang nagkakaroon tuloy ng pagdudulang tayong bayan kung saan nyo gagamitin yung mga ini-insert ninyo. Diba? Insert. Nako. Kaya nga kayo gumagawa, ang dami-dami nyo pa, di ba? Tapos, at the end of the day, magkakaroon lang pa ng insertion. Di ba? Dapat siguro mga karibin natin, gumawa sila ng batas na bawal na po ang insertion. Kung ano pong nasa doon sa proposed budget, yun na lang. Huwag na pong insertion kasi adihado po ang taong bayan dyan. Di ba? Diyan sa mga insertion ninyo, kasi kayo na lang pong nakakaalam Ha? Malalaman na lang po ng taong bayan, batas na. Diba? Batas na yung mga insertion ninyo. So, sana gumawa kayo ng mga batas or batas na nagbabawal na magkaroon ng insertion. Ano masasabi nyo dyan mga kababayan? Sa banggaan, di umano, ni President Bongbong Marcos Jr. at pinsan niyang si Speaker Romualdez dito. Sa 2025 budget mga kababayan, na kung saan hindi nasunod ang kagustuhan ng ating Pangulo, bagkus ay nasunod ang kagustuhan ni House Speaker Martin Romualdez. Maraming tatanong siguro, bakit hindi nasunod? Presidente yan. Mas presidente pa ba? Si Speaker Martin Romualdez? Ang angas, Mas presidente pa yung speaker kasi sa totoong presidente. Nako po. Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para atisa lang po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.